Ayos na ayos. May pera na naman tayo. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Oh, nainip ka pa sa paghihintay sa akin, Pepe. Hindi naman ho. Dito lang ako nagpahinga eh. Oh, wag mo ako alalahanin. Ipalagay mo na lang para sa sarili ang bahay na ito. Siya nga pala. Ito ang kabayaran sa trabaho mo. 5,000 ito. Tanggapin mo. Paano pa ako makakatutol sa'yo, Pepe? Andyan na yan. Isa pa, 4 na buwan nang dinadala ni Laila. Ipangako mo lamang sa akin, sana huwag mo siyang pababayaan. Wag ko kayo mag-alala, Mang. Tutoring. Hindi ho ako magbabalik dito kung masama ang aking hangarin. Kailan mo naman binabalak isama si Laila? Baka bukas na ho ng umaga. Kasi ho si Leila, marami pa ho siyang gamit na ayusin eh. Chong, hindi ho ba kayo nagagalit sa amin? Ano pa nga ba magagawa ko? Nangyari na yan. Buntot mo, hila mo. Diyan na nga kayo. May nangyari na pala rito nang wala akong kaalam-alam. Naisahan niyo ako ron ah. Pepe, si Toledo, kaibigan ko. Siya yung sinasabi ko sa'yo yung nangangailangan ng tulong mo. Oh, maupo ho kayo. Anong tulong ang gusto mo? Ako'y presidente ng isang maliit na samahan ng mga magsasaka doon sa aming bayan sa San Mateo, Isabela. At doon sa aming lugar ay mayroong isang sakim na asindero. Sobra-sobra na ang ginagawang paninikil at panggigipit sa aming paghahanap buhay. Masyado na hong perhisyo. Napagkaisahan namin sa samahan na magkontribusyon. Ito nga ang pera eh. 5,000 na nakalap ko para ho sa inyo. Ano ba ang gusto mo mangyari? Madali yan. Hayaan nyo. Kakausapin ko. Stella, gusto ko daw makausap ni Don Ramon. Bakit daw? Marami akong ginagawa eh. Sandali lang, pagbigyan mo na. Bakit sa loob pa? Ewan ko, importante raw eh.
Huwag kang matakot. Ha? Huwag kang matakot. Walang mangyayari sa'yo. Sige na, Rupo. Iwan mo na siya. Pasok, Iha. Dito tayo mag-usap sa loob. Bakit ho, Don Ramon? Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Ikaw ang kailangan ko. Wag mo! Talaga palang hayop ka. Dapat ka lang mamatay. Don Ramon! Don Ramon! Pasensya ka na, pare. Kasama ka sa kontrata. Pepe, bakit ka napasyal? Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Kaparte ninyo. Para saan ito? Wala naman akong pinatrabaho sa iyo. Pakiusap po sa akin ni Ingo yan. Sino naman ang niyari mo? Isang tarantadong asindero. Di mo na ako dapat partihan. Wala naman akong kinalaman. May usapan tayo, Mr. Paredes. Sa bawat trabaho ko, may porsyento kayo. Kaya kahit hindi nyo alam, hindi ko kayo lolokohin. Talagang bilib din ako sa iyo. Lalaki kang magsalita. Pero sa pagkakataong ito, ipinaubaya ko na sa iyo. May binitiwan akong salita. Sa inyo yan. Kung gusto nyo, dagdagan nyo na lang ang komisyonin ko. Total siya naman na nagbigay sa akin ng trabaho eh. Paano, boss? Lalabas mo na ako. Magdadalawang buwan na tong anak mo, bago mo kami nadalaw dito. Lagi ako nagpapasabi kay Tata Turing, ha? Hindi ba kayo nakikita? Hindi. Paano naman abala ako sa trabaho? Trabaho! Pepe, huwag ka na magkaila. Alam ko na. Kaya pala sa rest house, puro pagsasanay sa baril ang ginagawa mo. Dahil sa trabaho mo, kailangan lagi kang asintado. Layla, huwag mo kong pilitin na magtapat sa iyo. Sapat na yun nabubuhay kayo ng maayos. Kahit ako'y madalas na malayo sa inyo. Paano kung matatanggap ang buhay na sinasabi mo, samantalang may lumuluha sa pagkawala ng minamahal nila? Pepe, tatanggapin ko ang perang ito, kahit alam ko masama ang pinanggalingan, dahil kailangan naming mabuhay. Boss, ilan litro ba ikakarga? Lagyan mo ng 10 litros.
Magkano yung pare? Ilan litro ba pinakarga ninyo? Hold up ito! Labas lahat ang pera mo. Wag ho! Kakaunti lang ang benta namin dito. Dali ka! Dali! Pabutak mo yan! Panayin mo! Sa ginawa mo sa akin yan, dapat sana'y patayin kita. Patawad po! Wag ho ninyo akong patayin. Nabigla lang po ako. Pero huwag ka matakot. Pera lamang ang kailangan ko sa'yo. Hindi ang buhay mo. Labas mo ng lahat ang pera mo. Sige na! Wala na ba? Wala na ho. Si Governor Almonte ng Bicol ang susunod mong ililigpit. Medyo delikado ito. Dahil hindi siya lumalakad ng walang bodyguard. Hugoy, sa Bicol pa pala ako pupunta. Hindi na kailangan. Madalas siyang lumuluwas ng Maynila para hasikasuhin ang mga papeles niya sa GSIS. Doon mo na lamang siya abangan. Boss, Triple ang presyo ng kontratang yan. Dahil malaking tao siya. Para sa akin pareho din siya na iba. Isa rin ang buhay niya. Isang bala lamang sa ulo. Tama na. Oh, paano? Ako na lang papanig sa itaas. May wala kayo dito. Oh, Pepe. Yung mga kilos niyo, konting pino, pamahal tayo. Suglado. Gov, for approval ho. Thank you. Gusto niyo yung coffee, sir? No, thank you. Dumating na ba Santi dyan? Wala pa ho, sir eh. Sabihin mo sa kanya, hindi ko na siya mahintay pagkat meron pa akong importanteng lakad eh. Pero bukas, tatawagan ko siya ng maaga. Yes, sir. Teka, saan ba rito opisina ni Gob? Ah, doon ho. Gov! Ayun ho pala siya. Attache case niyo, naiwan niyo. Thank you. Good morning, Gov. Gov. Good morning. Halina kayo, sumabay na kayo. Huwag na lang. Sige na ho, meron pa kaming hinihintay eh. Gob, Bakit, Tiyo? pagpasensyahan po ninyo ko. Ako po yung napag-utusan lamang na patayin kayo.
After the shooting, the suspected gunman reportedly ran away from the elevator and lost himself among the panicking crowd. Initial investigation revealed that a gun-for-hire syndicate might be behind the assassination of the Bicol governor. Combined police and military investigators were thrown into the hunt. Paano, boss? Papalis na ako. Pepe, mabuti na yung nag-iingat tayo. Kaya ako binalak na magpaminila ka muna. Alam kong hindi iisipin ng mga otoridad na doon ka mananatili. Sapagkat tiyak, nakahalugugin nila ang buong Nueva Ecija. Lalong-lalo na ang mga pugad ng mga hired killers dito. Matagal-tagal din siguro hindi tayo magkikita. Alam niyo, ayaw kong malagay kayo sa peligro. Kaya dapat lamang na umalis ako. Salamat naman at naintindihan mo ang ating sitwasyon. Boss, kapag ako kinadisgrasya nila, maasahan ninyo, wala akong isasabi kahit sino man. Salitang lalaki yan. Pare Ibarra? Pare! Pare Ibarra! Sino ba itong kaya aga-aga eh? Parang Pepe mo! Aba, ikaw pala parang Pepe. Halika, halika. Doon tayo sa loob. Ginulat mo ako ah. Halika. Po tayo. Napakalaki na pinagbago ng lugar mo rito sa Pasay. Kamunti ka lang di makita ang bahay mo, ah. Mabuti naman napasyal ka rito. Pare, madalas kitang mabasa sa dyaryo. Sikat na sikat ka na ngayon. Oh, ano ba atin? May konting problema eh. Makikiusap sana ako sa'yo na kung maaari dito muna ako titira. Oo, yun lang pala eh. Bakit? May problema ka ba? Meron. Mahabang salaysay. We have codenamed this operation Project Lion. Our primary objective here is to get Jose de Luna Saclao, dead or alive. Saclao has been pinpointed as the assassin of acting Governor Almonte. He is also the alleged gunman of prominent persons in Nueva Ecija, Tarlac, La Union, Baguio, and Isabela. Mapanganib ang tao ito sa ngayon. Walang makapagturo kung nakakaalam kung saan siya matatagpuan. As we launch Project Lion, a massive manhunt for this man will cover the entire Central Luzon. Lieutenant Gamboa, Lieutenant Cortez, you are my perfect choice for this operation in Manila. Do you have any question? None, sir. Good luck. Dario! 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 Pepe! Pepe! May mga pulis! Ano yun? May mga pulis. Ha? Ibarra, kunin mo ba ko sa itaas? Kahit anong mangyari sa kanto tayo makikita. Oh!
Bakit to? Asan si Pepe? Sabi ko naman sa inyong wala akong nalalaman eh. Sir, siya may-ari ng bahay, pero ayaw turo kung nasaan si Pepe. Eh, totoo naman ho yun eh. Talagang wala akong nalalaman sinasabi nyo eh. Bueno, kung ayaw mo magtapat, hindi ka namin pipilitin. Pero ito, tandaan mo, sa oras na mapatunayan namin na nagtatago ka ng kriminal, kinitsa ko sa'yo, parurusahan ka ng batas. Yan oh. Diyan tayo. Pare. Tayo na sa loob. Ngayon lamang ako nakarating dito. Ano bang lugar ito? Ito ang Barrio Tugatog. Malabon? Oo. Pasok ka. Teka pare, tuloy ka. Pasensya ka na, dumi rito eh. Kanino bang bahay ito? Sa akin to. Paupahan ko. Kaya lang matagalan na bakante. Pagtyaga mo na to, pare Pepe. Dito, mahirap ka nilang matuntun. Pare. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo? All the time, pare. Basta ikaw. Ano ba yun? Kasi walang-wala na ako ngayon eh. Gusto ko sana, pauwiin kita sa ating probinsya. Ipasusundo ko sa Isenggo. Ano ang sabihin ko sa kanya? Sabihin mong gagawa kami ng pera. Boss, bawal magdala ng baril dito sa loob. Anong bawal? Lisensyado ito. Dinadala ko lamang yan para sa aking proteksyon. At saka nagpunta ako rito para magdeposito ng maraming pera. Teka, mukha bang hold upper itong mukha ko tapos sinisita mo? Hindi ho, kaya lang eh. Hindi naman pala eh. Yan ho, patakaran namin dito. Patakaran? Hold up ito! Akin na yan! Halika! Dahil lahat diba? Sabi, punuin mo yan. Oh, ikaw! Lagay mo lahat dito yan! Bilisan mo! Ano ang ginagawa mo dyan? Bangon! Lagay mo sa sabat. Bangon! Bilisan mo. Buksan mo ang bolt! Hindi ko umaaring Buksan mo! Hindi ko maaari kasi Bakit? hindi ko alam ang kombinasyon. Hindi ba ikaw manager dito? Hindi ho. Nasaan ang manager mo? Lumabas ho. Umatin ho ng meeting sa main office. Eh bakit ka nakaupo sa silya ng manager, tarantado? Limasin ninyo lahat ng pera. Dali kayo! Bilis yan. Anak, ba't kayo umiyak? Natatakot po ako sa inyo eh. Sige, sige, dali! Mama, magbibidyo sana ako dahil ang anak ko ay may sakit. Ngayon wala na ho yata laman ng bangko, ubos na. Hoy, ano ba? Kundi, bilisan nyo! Diyan na! O yan, sa inyo na yan. Marami po salamat. Sige, labas na kayo! Halika na! Dali!
Sino yan? Si Pepe, Inay. Tonyo. Tonyo. Nay, bakit to? Ang kuya mo. Pepe. Inay. Tonyo, magbantay ka muna doon sa ibaba. Oo, kuya. Kamusta, Inay? Mabuti naman. Pasensya na kayo sa akin, Inay. Hindi ko kayo nadadalo ng madalas. Alam naman siguro ninyo ang kalagayan ko. Inay, may konti akong pera para sa iyo. Mabuti pa hindi ka na tumakas, anak. Kung nasa kulungan ka, hindi ka mapipilitang pumatay para mabuhay. Si Inay naman, naniniwala sa mga bali-balita. Hindi totoo yun. Hindi bali-balita. Bilang ina, hindi ako maaaring magkamali. Dito nang gagaling ang nararamdaman ko yun. Pepe, tumigil ka na. Alang-alang sa akin at sa iyong anak. Sa palagay mo ba, Inay? Mabubuhay pa ako lang tulad ng isang ordinaryong tao? Hindi na ako tatanggapin ng lipunan. Ang tatanggap lamang sa akin ni Muntinlupa. Ang madilim na bilangguan. Pero ayoko na doon. Dahil sa ginagawa mo ngayon, buhay ka pa, kalahati ng katawan mo sinusunog na sa impyerno. Tumigil ka na, Pepe, habang may pagkakataon pa. Anong pagkakataon? Ang mauli sa pamilya ko ang naging buhay natin noon? Na kaming magkakapatid ay pinimigay mo sa ibang tao para lamang kumain. Para mabuhay. Ikaw ang bahala. Pagpatuloy mong gawain mong yan. Pero kahit kailan, huwag kang magtangkang bigyan ako ng perang may bahid ng dugo ng iyong mga biktima. Magkano ang presyo mo para sa kanya? Ayoko na sanang pumatay ng tao eh. Pero subo na yata ako sa hanang buhay kong to. Ang presyo ko, 10,000. May pawa ng bayad na 50%. Yung balanse, pagkatapos na. Payag kayo? Shoot! Boy, ang pera. Magkano, boss? 5,000. Ito, boss, ang 5,000. Abot mo. Ito. Bukal! Grove! Panyero! Kumusta kayo? Pepe, hindi na. Sumalangit tawa ang iyong kaluluwa. Abulin yung taong yun! Inay, eto na ho.
Kuya Pepe mo, andun sa itaas natutulog. Halika nga nang madali ito. Oo. Nakapaan mo na ba to? Oo. Inay, matatagalan mo bang pagbabakasyon ng Kuya Pepe dito sa atin? Hindi naman. Mga 3 araw siguro. Kala ko ba kinapaan mo na to? Ano to? Palay. Ba't nagbabaon ng palay ang Kuya Pepe mo? Di ba sa bungero si Kuya Pepe? Pakaw sa manok niya yun. O sige na nga, patukaw mo na lang sa manok. Basa na eh, palitan na lang ng tuyo. Oo.